Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mirchang Ame from Japan, Kabayan Capricorn. This reading is for you. Tingnan natin na iyong second half ng December 2025. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher. At sa mga bagong pasok dyan, welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa naktaba ng puso ninyo mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, ang gusto niyo makuha natin, all the details is in description below. General reading tayo kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman sayo. Maaring vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan nyo ang iyong isipan, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Wala sa baraha ang kapalaran, kayo pa rin ang magdidesisyon nito. Gawin yung guide, yung mga warning sign na pwedeng lumabas dito, hindi yung negative, it's a warning. Kung gusto nyo na positive, para magkaroon ka ng idea, di ba? Para kung ano yung mga pwedeng i-fix. Siyempre, kung gusto nyo na positive lang, gusto nyo marinig, hindi itong channel na ito ang para sa inyo. Maaaring iba sa inyo is magkakaroon ng mga vacation or thinking about vacation or resting, no? O kinakailangan. Dahil siyempre sa sobrang busy din, ganyan. Maaaring may mga lakad, travel, situation, malayo man yan o malapit sa iba sa inyo. Change for a better. Maaring by the second half ng December is may mga pagbabago magaganap o may mga babaguhin ka or aayusin ng mga bagay-bagay. Yan. Or need, kasi this is a change for a better. Or need to change, or need to fix something. Mga ganun sa iba sa inyo. Pagbabago. And work achievement and status. Handun yung, when it comes sa work, titingnan ko dito, is sa work, siguro handin yung mga magkakaroon na pagbabago. Sa work mo, pwede rin na mas magiging busy more yung trabaho nyo, no? Kasi nga, is December. At syempre, December din kasi nalalapit na rin ang mga vacation, ano? Yan, baka malapit na rin kayo mag-rest. Yan, mga holiday. Yan, sa iba sa inyo, is may mga i-work it out kayo. And then, syempre, may mga achievement din naman. New job or career. Andito yung sitwasyon na maaaring you're thinking, no? About something, change ng mga career nyo, or magbago ng trabaho, o kaya naman, madadagdagan yung iba sa inyo na responsibility or mga tatrabahuhin kung hindi naman kayo lilipat. Maaring ganun. O kaya naman, halimbawa, lilipat ka sa Department 2, nasa 1 ka na, pupunta ka sa Department 2, o kaya mapang na night shift ka, mapang hapon ka, pang umaga ka, mga ganyan. Sa iba sa inyo. Kung saan aspeto ng buhay mo yan, kasi pin ito, hindi nyo parang there's a painful situation or hirap na maaring nararamdaman in your work. Pwedeng ganon. Pwedeng kasi maaring busy din. Sa iba, ganyan. O kaya kumbaga nahandin yung ang dami mong responsibilidad, pero yung sahod mo is ganun pa rin. Baka nag-iisip ka na ganito. Pero sabi dito is, kung titingnan ko to si Butterfly, okay naman daw. No? Kung sa tingin mo is makakagood yun para sa'yo at makakapagbigay sa'yo ng fulfillment, why not? You need to change ng sinasabi dito. So, iba naman dito, syempre, awareness, no? Kung ayaw nyo naman lumipat. Kailangan mo lang palagi na mag-think advantage palagi. Na parang palagi silang handa sa mga magaganap o mangyayari na pagbabago. Protection from a powerful friend. Maaring ikaw ito or someone is you want to protect someone. Pwedeng ganon. No, na din yung you try to work it out and protect and to commit dun sa tao na yun. Pwedeng sa anak mo, sa asawa mo, sa karelasyon mo, kung sino man yan. Or maybe vice versa tayo na handito yung iba sa inyo, maaari may mga alaga kayong aso. Diba? Handing yung pagiging loyalty, or maybe you or someone is loyal to you, o kaya when it comes to protection is, kasi friend kasi is hindi lang siya as a friend, hindi lang friend, pwedeng anak mo, friend mo siya, pwedeng karelasyon mo, friend mo siya, pwedeng magulang mo, kapatid mo, friend mo siya, ganyan.
Be careful, do not take a risk. Maaring this second half, may mga bagay ka na babalakin mo dito sa sitwasyon, no? Kasi kung titingnan ko dito, this is a problem. May mga bagay ka na maaring babalakin mo na maaring it's a wrong. Maaring hindi siya pwede or maaring hindi magiging maganda yung resulta nun, kaya pag-isipan mo munang maigi. Kaya nandito rin si Aunt, ibig sabihin kung ano yung sitwasyon na yon sa relasyon man yan, sa trabaho, sa decision, o sa mga imumove mo or iti-take action mo, pag-isipan mo muna in advance yung sitwasyon na yun. Makaka-good ba siya or hindi? Diba? Kaya kasi di sa problem eh. Pag-isipan mo munang maigi. Kahit yung mga sasabihin mo, kung ano man yan, kung paano ka magdedesisyon, basta lahat is pag-isipan mo muna maigi. Lighthearted, carefree time. Ito yung sitwasyon na kailangan mo na talaga na siguro you need to take good care. Siguro being a tired na tao, yan, kailangan mo muna din na mag-take a rest, take a vacation, malayo man o malapit. O kahit nasa bahay ka lang, at least parang nakaka-relax ka na rin, di ba? Yun, kaya nahandun yung kadena, no? Yan, nahandun yung painful situation by the second week. Siguro, sa buong taon, mararamdaman mo yung sobrang hirap sa trabaho mo. Ganyan. Nandun yung sitwasyon na painful situation or hardship situation ako nakikita. Eh, syempre, andito rin yung mga event that will affect your life. Pero alam mo, may blessing ka. Oh, Capricorn. O, di ba? Andito kasi sitwasyon mo na kahit na ganito yung hirap na nararamdaman mo, kasi andito si abundance, si period of prosperity and abundance, maganda yung mangyayari sa'yo. Or this is also the preparing situation, ano? Ibig sabihin, may mga sitwasyon na magpe-prepare ka this time. Magkakaroon ng pagpaplano, preparing, and may mga sitwasyon na progressing ka na gagawin. Tingnan natin. Your energy. Second half. Ay, devil. Tingnan natin ha. Universe, bakit devil? Ay, bakit devil ang energy niya? Okay. Okay, energy mo, kailangan this second half, ano, siguro na dito kasi baka pagod ka dito. Yan. Siguro you feel trapped or you feel sad also. Siguro when it comes to sad, siguro kasi pagod. Ganyan. Yan. You feel weak kasi siya. Hoping hindi kayo magkasakit. Ganyan. Pwede kasi ito is masakit yung mga buto mo, masakit yung likod mo, masakit yung kalamnan mo, is more on pagod siguro to. Siyempre sana is hindi ka rin magkasakit talaga ng totally. O kaya masama yung pakiramdam mo. Yan, makakaramdam ka ng sama ng pakiramdam, bigat ng pakiramdam, ganyan. Nahandun yung sitwasyon na may ill, ganyan. Or maybe handun din yung sitwasyon na yung iba sa inyo is may taong may sakit, ganyan sa iba. Ako nakikita. Also, yung energy mo rin, andito ka sa sitwasyon mo na magkakaroon ka ng mga, parang, pagkakaroon ka ng self-evaluation sa mga bagay-bagay this time. Yun. Siguro mas more kang, or you need maging aware sa paligid mo, ganyan. Kasi, it comes to eto angel kasi to, tapos eto devil, diba? Tapos eto medyo magulo yung place ang nakikita ko dito. Siguro, kasi December, ang daming tao, siguro na hindi yung hectic schedule, o kaya, maraming blockage sa paligid. Yun ang nakikita ko sa'yo. Maraming pwedeng gumulo sa'yo, pwedeng mag-distract sa'yo. Yan. Ang nakikita ko sa'yo dito. Anong parating sa kanya?
Parating kay Capricorn. Ano ba yun, anak? Parating. Okay, parating sa iyo. Meron kang 99, no? Parating sa iyo. Merong tao dito. May tao dito na hindi ko alam kung sino siya, pero may tao na kakausapin ka or parang hindi ko alam, either maglalambing siya o kaya kakausapin ka niya or may hihilingin sa sayo. Ganyan. Yan, may taong kakausapin ka or parang pwede kasi siya napahapyaw, ganyan. Yan, may taong ganun, maggaganon siya ng situation, no? And then also parating din sa iyo is meron ka daw mga aalalahanin. Ganyan. May mga aalalahanin ka na mga bagay-bagay. This second half ang nakikita ko sa iyo dito. And then also yung iba sa inyo is ay ang galing, oh, 999 pala to. Kala ko 8 lang to yan. 999, no? Meron kang 999. Wow. O, di ba? Parating din sa'yo dito sa sitwasyon. Ano to, ha? May reward ka. Marireceive. May magtao na mag-offer or makaka-receive ka sa kanya. Pwede rin kasi ito vice versa kasi ano naman tayo eh. Hindi ka naman kita binanggit dito. Energy reading tayo. Yan, makaka-receive ka ng blessing or ikaw ang magbibigay nito. Yan, may offer ako nakikita sa iyo. And then also iba sa inyo is siguro din yung medyo stress, anxiety, medyo may feeling burden, ganyan, maaring may mga insomnia or hindi gaano makakapagtulog, ganyan na mga parating sa'yo. May makakaramdam ka raw ng painful situation or pwede rin na minsan sasakit yung ulo mo, may mga migraine situation sa iba, ganyan, magkakaroon ng mas maagang magigising, maaring ganun, o magigising ng maaga, yun ang iba sa inyo, no? And then also, parating sa'yo, makaka-receive ka ng communication or text message sa isang tao na nasa malayo or may distansya. Pwedeng nasa probinsya, nasa kalapit baryo, o nasa ibang bansa. Or pwedeng ikaw ito sa kanya. Yun. May tao makikipag-usap sa'yo. Or sa iba dito is there's a union. May travel ka? May tao na either may tao na parating kasi may departure ako nakikita or may mga pag-uusapan kayo related to travel. Malayo man siya o malapit, ganyan. May good news ka ha, parating sa'yo. Uy, may good news ka. May blessing sa'yo darating. Ba't ang daming tao? Madaming tao. Hindi ko alam why. Pwedeng pag-uusapan ka rin dito. O kaya naman is yung iba dito is maraming kang makakasalamuhan ng mga bagong tao. O kaya may mga mamimit kang bagong tao, ganyan. Sa iba sa inyo, magkakaroon yung iba sa inyo ng connection sa mga bagong tao. Yun ang nakikita ko dito. And also dito is there's a material success, wealth, prosperity, ganyan. Magkakaroon ng mga good foundation sa iba. May matanda ako nakikita na kakausapin ka or kakausapin kanya. Or pwedeng ito is they giving you a support or advice. Or pwedeng ikaw ito sa kanya. Meron ako nakikita ng gano'n.
Yun ang parating sa'yo. Galing o, 999. Titingnan ko pa. Okay. Titingnan ko baka may makuha kasi ako message na iba. Sayang naman. Diba? Ba, may ano nga, ano, may back and may tao na gusto makipag-communicate sa'yo pero nagba-back and forth siya. Busy yarn. Someone want lang yun. Ano dapat niya iwasan? Ni Capricorn. May blessing ka dito. Dapat iwasan. Devil. Ano ba yun? Ganun universe. Okay. Parating. Ay, dapat iwasan. Dapat mong iwasan. Siyempre, dapat maiwasan yung kontrolin ka ng sitwasyon. Pwedeng kontrolin ka ng kasamaan mo sa trabaho, ng senpai mo, ng kung sino man, no? Or ikaw. Pwedeng ikaw rin ito. Don't control a person or don't control a situation. Pwedeng ganun. No, iwasan mo rin yung pag-isolate, ganyan. Siyempre, kung minsan need mo rin na you need to be happy din, mag-happy-happy ka rin, ganyan, happy-happy time. No, don't stuck yourself or don't trap. Siyempre, iwasan mo din yung mapanghinaan ka ng loob, yung iwasan mo yung magdidesisyon ka or gagawa ka ng move or ng action without a purpose, ganyan. And then, syempre, yung mga yung mga toxic person, toxic situation, ganyan. Iwasan mo yung mga tao na magaling lang sila kapag kaharap ka or kausap ka. Alam ko naman na alam mo yun. Yan, di ba? Iwasan mo yun. Iwasan mo sila or iwasan mo maging ganon, no? Iwasan mo yung mga chismis, yung makisawsaw sa chismis, o kaya mga maging chismosa, o kaya yung mga taong chismosa, umiwas ka na lang doon. Frustration, syempre, and then also yung ma-manipulate ka ng sitwasyon, yung magpaabuso, o yung mga taong kung makapagsalita hindi maganda, mga rude, or being a rude person, tsaka yung mangako na hindi naman kayang tuparin, and then yung mga taong ganun din, syempre, umiwas ka doon. Pwede rin kasi napangako sa sarili. Halimbawa, nangako ka sa sarili mo na, okay, this time, ganito na ako, I want to be strong, ganito na ako, hindi na ako ganito, hindi na ako ganyan. Kailangan mo rin sundin yun. You need mong sundin yung promise mo sa sarili mo. Ganyan. Iwasan mong hindi na bumuwag sa pangako mo sa sarili mo or kung kanino man or kung saan man. Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, yung mga conflict, iwasan mo rin. Tsaka yung mga dishonest person, being a dishonest, ganyan. Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, Capricorn, kung sino man ito. Uy, ano na yung 9 mo, oh? 4, 9, 9, 9, 9. Okay, what comes to love? Ba? Meron kang 4 na 9, 3 8, kasi nakita ko na rin yung 3 8 kanina, tsaka 3 10. Yan, meron ka rin 3 10. Yan, may nakita akong ganyan. Okay, ay, baluga. Okay, what comes sa love?
Kung kayo is single, kung titingnan ko dito, may mga nakakausap ka naman or may mga makakausap ka. Pero ang hindi ko lang maintindihan, kung umiiwas ka or hindi ka interesting or talagang nandun yung point na nagti-thinking ka na itong tao ba 'to, totoo ba 'to, sure ba siya sa'kin, hindi ba 'to scammer, hindi ba 'to manloloko, siguro nandun ka sa point 'no, sinisiyasat mo muna siya, 'yan ang nakikita ko or kung parating man siya ay parang magiging gano'n ka sa kanya 'no. And kung kayo naman is nagkahiwalay nitong tao 'to o nagkaroon ng paghihiwalay, there's a deep wound and there's a battle happen in this relationship. Naging ano kasi 'no, naging makasarili or naging sakay nung isa. Andun yung pagsisinungaling, nandun yung sitwasyon na nagkaroon ng frustration dito sa relationship, nagkaroon ng mga disappointment, andun na rin na nag-walk away o nag-let go yung isa sa inyo 'no. Sa nakikita ko dito, nakasabi niya napagod na siya. Parang kahit na anong sabihin niya, parang hindi nagkakaroon ng pagkakaintindihan. Yun ang nakikita ko dito. Yun. Yung iba dito is parang iniwan din sa ere. Pero isa sa inyo is hanggang ngayon, sa nakikita ko, nagja-jungling siya and then, hindi pa niya kayang ma-accept yung paghihiwalay na ito. Yun ang nakikita ko. Isa sa inyo. Kung kayo naman is in relationship, maari kasi na busy, no? Kaya ganito yung nakikita ko energy. Maaring busy siya, busy ka, no? Ang nakikita ko dito, kaya they feel frustrated and feel disappointment dito sa relationship. Pero you still holding itong relationship na ito. Maari din na minsan lang kayo mag-usap o may mga pagkakataon lang kayo na nag-uusap. Yun, no? Nagkakaroon ng pag-iisip. Ganyan. Maaaring iba sa inyo is LDR. Ang nakikita ko ito. Pero may union ako na nakikita sa inyo or pag-uusap na magaganap o mangyayari. Or handito yung sitwasyon, yung isa sa inyo na talaga nag-aasam na sana kakausapin. Kaso ang nakikita ko ito kung gusto na pag-uusap kasi parang nagiging busy no? Or handin yung tatawagan ko tapos bigla siyang mabibisi, ay kakausapin ko bigla siyang mabibisi, pwedeng ganon sa iba. Pero we have the sun kasi, ibig sabihin then is magkakaroon naman siya ng enlightenment dito sa relationship na ito. Yan, may mga union and magiging okay naman. Magkakaroon ng communication dito, no? No, kasi we have the Ten of Pentacles. So, iba dito, matagal na rin kayo nito, no? So, iba dito, parang 1 year lang ba kayo nito? Iba dito, bago lang to. Or sa iba, or maybe magkakaroon ka ng bagong connection sa iba. Pero alam mo, may friend akong nakikita dito. Maybe there's a friend. Parang mag-uumpisa yung iba dito. Yung iba dito mag-uumpisa kayo sa friend. Then, it become a lovers. Yun ang nakikita ko dito Doon kayo mag-uumpisa. Kung may mga third party naman, dito sa nakita ko, andun yung kasi isa sa inyo, isa lang, sarili niya lang din ang iniisip niya. Yan, magkakaroon, nandun yung isa sa inyo nagsisiyasat. Minsan siguro pag gusto mo siya kausapin, may mga gusto ka itanong sa mga third party to may pag-iwas kasi ako na nakikita. Maaring iniiwasan mo siya or iniiwasan ka niya. Or pwede rin na nagre-reply siya pero iba yung reply niya. Pwedeng ganun. Ako nakikita dito. You feeling sad, you feeling alone, rejected, may mga hardship situation pagdating sa relasyon sa iba sa inyo. Pwede rin na sa iba, kung mga walang third party, nahandun yung magulo yung schedule. Ganyan. Money ni Capricorn. This second half. Uy, ang ganda. Sana. Panalo.
Money and trabaho yan, ha? Oo. Aba, gandara. Ganda. Pagdating sa money mo, ang ganda. Kasi why? Makaka-receive ka. May marireceive ka. Baka may mga bonuses na kayo dyan, ha? Yun. Yes, may iba dito parang naghihintay. May marireceive ka. Yes, there's an abundance coming pagdating sa pera mo. Also, this a happiness, enjoyment, and material success. Yan, material happiness situation. Ako na nakikita dito, iba dito para naghihintay. Pero may marireceive or there's an achievement, ako nakikita sa'yo. Hindi siya malaki pero you will achieve. No? Yun ang nakikita ko dito. And then also, magkakaroon, another message, magkakaroon ng mga getting together, no, sa iba sa inyo. Kasi nga December nga. Yun. December nga, yan, getting together, celebration, natural na yan, family unity reunion, surprise parties, event, ganyan. May mga happiness, enjoyment, fun, having fun, or handun yung situation na may coming home. Pwedeng uwi ka ng Pilipinas, probinsya, kalapit baryo, or someone is parating papunta sa'yo. Ganyan. Yun ang nakikita ko sa'yo. Ibang probinsya man siya, ibang bansa, o kalapit baryo. Or pwede rin na may hinihintay ka na parating. Maring ganun, no? Sa iba dito ay kasal, may kinasal, or may ikakasal. Parang ganun. Or may pag-uusapan kayo. Or may pupuntahan ka na kasalan, ganyan. Advice po. Wow. Ganda ng ano mo, card mo, ah. May nakikita akong ano, bahay. Hindi ko alam kung bibili ka ba ng bahay, magpapagawa ka ng bahay, or thinking about a house, ganyan. O maglilipat ka ba ng bahay, or may tao ba na naglipat ng tirahan, lilipat ka ba ng tirahan. Yun ang nakikita ko dito. Okay. Ganda ng card mo, ah. May marireceive ko, oh. May marireceive kang blessing. As in, may taong kukonek sa'yo. Matanda. Or pwedeng ikaw ito sa kanya. Yun ang nakikita ko dito. Or pwede rin kapamilya ito, no? Kasi sa family. Pwedeng kapamilya. Yung parang nasabi ko kanina. Parang may hihingin siya sa'yo or ikaw may hihingin ka sa kanya, vice versa. Kaso parang hindi mo siya papansinin. Parang bahala na, ganyan. Parang siguro hando ka sa point na yun. Okay, when it comes to advice, this is a time na kailangan mo lang din na mag-recharge, mag-rest, mag-quick time, o magbigay ng oras sa sarili mo. You need ng mental peace din, paminsan-minsan. And then, syempre, andito yung celebrate with your family, your loved ones. Ang nakikita ko dito, mag-focus ka lang sa mga pangarap mo sa buhay mo. Yan. And syempre, satisfy in what you have. Material, spiritual, man yan, kung ano man yan. You need to satisfy, no? Kung ano yung mga blessing, malaki man o maliit yung blessing na nare-receive mo, yan, magkaroon ka ng satisfaction dun sa sitwasyon na yon. And then, make a promises to yourself and to your family, no, na, kasi pag titinan ko dito, maganda yung magiging kapalaran mo next year. Dito. Yun. And value the person who value you. Also, you need to value yourself then, no? Ang nakikita ko dito. Trust your intuition and yung iba sa inyo may pagka, hindi ko alam, there's a leadership ako na nakikita sa iba. Hindi ko alam kung you are boss or may ililid ka or maybe you are a leader kung saang aspeto ng buhay mo yan. Andun yung iba is may mga pinamumunuan, pwede may mga pinamumunuan kayo ng simbahan, servitude,
nagsisilbi, alliance, o kaya magaling kayong magpayo, or pwede rin na may magbibigay ng payo sa'yo, or magbibigay ka ng payo sa kanya, vice versa. Pwede rin na you are a doctor, healer, ano pa, teacher, o kaya yung maraming tao, yung humaharap sa maraming tao. Ganyan. Pwedeng kayo yun. Bakit may hardship ka, no? May financial problem ba iba? Parang, or maybe there's a hardship ka na nararamdaman when it comes sa trabaho mo, kung sa aspeto ng buhay mo yan. Pwedeng pagod lang din kasi yun. Arigato naman, say God bless.